Mahintay ka lang ng 5 taon. Hihiwalayan ko ang asawa ko at ikaw ang papakasalan ko. Noong 1994, dahil sa pangakong ito, isang babae ang naging kasapwat sa isang karumaldumal na lihim. Ito ay ang kwento ng isang propesor sa Universidad ng Pilipinas, UP, at ng kanyang kabit. Isang relasyong itinago nila sa loob ng mahigit isang dekada. Ngunit isang araw, natuklasan ng asawa ng propesor ang lahat. Kapag nagsalita ang babaeng yan, tapos na ako. Kailangang mawala siya para mabuhay tayo. At sa isang maalinsangang gabi noong Agosto 1994, ang asawa ay naglaho na parang bula. Para siyang isang taong hindi kailanman umiral. Ito'y isang panahon na wala pang cellphone at bihira pa ang CCTV. Ibinabang ng pulisya ang kaso bilang isang simpleng paglalayas ng asawang di umano'y may depression at isinara ang investigasyon sa loob lamang ng 2 linggo. Walang sinuman ang naginala sa isang iginagalang na Propesor Ngupe. Maliban sa isang tao, ang nakababatang kapatid ng kanyang asawa. At paglipas noong panahon, tagsibol noong 2005, sa isang demolition site sa Antipolo, Rizal, isang bakhue ang biglang huminto. Mula sa lupang nabungkal ng pala nito, lumitaw ang kalansay ng isang babay, 11 taong nakalibing sa malamig na lupa. Dito na nagsimulang makabitak-bitak ang perpektong lihim na itinaho nila sa loop na 11 taon. Ang katotohanang nakatago sa likod ng maskara ng elite na propesor na gumimbal sa buong Pilipinas. Ang kwento ng araw na iyon, ngayon na magsisimula. Abril 2, 2005. Isang demolition site sa liblib na bahag ng Tipolo, Rizal. Bagamat nakakapasong ang sikat ng araw sa katanghalian, isang kakaibang lamig ang bumabalot sa bunton ng lupang natatabunan ng matataas na damo. Kararanhe. Ang malakas na uhong maku ay baklang natikhel. Ang operator, si Mang Jose, ay napahinto sa era habang hahatakin sana ang lever at matamang tinitigan ang hukay na unti-unti nang humuhupa ang alikabok. Ano yun? Sa gitna ngang mamula-mulang lupa na nabungkal ngang pala, may isang maputlang bagay na nakahusli. Dali-daling binuksan ni Mang Jose ang pinto ngang operator seat at tumalon pababa. Habang nakaupo sa harap ngang bunton ng lupa, nanginginig ang kanyang nga mata. Sa una iinakala niyang buto lang ngang aso o kambing kaya't hindi niya pinansin. Ngunit nang maingat niyang hinawi ang lupa, lumitaw ang 5 buto ngang daliri ngang isang tao. Poreman. Poreman. Halika rito, dali. Ang HPN Construction. Tinanggal ang kanyang hard hat at patakbong lumapit. Nang makita ng Poreman ang itinuturo ni Mang Jose, namutla siyang parang papel. Pareho silang hindi makapagsalita sa harap ng karumal-dumal na tanawin at paulit-ulit na lumulunok ng lawe. Makalipas ang 30 minuto, 3 sasakyan ng pulis ang tahimik na pumasok sa lugar, patay ang masirena. Si SPO 4 Benji Vargas, hepe ng Homicide Division ng Antipolo Police, ay bumabangang sasakyan. Hay! Wala na talagang kapayapaan sa mundong ito. Sa edad na 54, 1 taon na lang bago magretiro. Malalalim na ang guhit ng panahon sa kanyang mukha. Kinapa niya ang kanyang bulsa na parang may hinahanap, ngunit nang maramdaman ang bigat ng sitwasyon, ibinalik niya ang kanyang kamay na walang laman, ang matauhan ng Soko, scene of the crime operatives, na nakasuot ng puting uniform, ay maingat na kinukuha ang kalansay mula sa lupa. Lumapit si Hepe Vargas sa pinuno, Soko team. May, nakuha, ba kayong iba? Itinaas na Hepe, ng Soko, ang 2 transparent na evidence bag. Sa loob nito ay may magagamit na nababalot ng putik, kasama itong nakuha sa kalansay. Isang kinakalawang na pambabaeng relo at isang plastik na sipit sa buhok, kinuha ni Vargas ang supot gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Halos hindi na makilala ang relo dahil sa putik at kalawang, ngunit nang punasan ang likod nito, may malabong na kaukit na mga letra. Pinaningkitan ni Vargas ang kanyang
mga mata at binasa ito? S. J. 1984. Pinanganak noong 84 o baka anibersaryo. Biglang tumalas ang kanyang tingin. Naramdaman niyang hindi ito isang ordinaryong kaso ang unidentified dead body. Sakto namang lumapit ang isang SOCO agent. Chief, base po sa estado ng Kalanse at sa soil deposits, matagal na po itong nakalibing dito. Gaano katagal? Minimum po siguro 10 kalahating taon. Maximum, mga 11 taon. Tumango si Vargas at lumingon sa pinakabatang detective sa kanyang team, si PO2 Marco David. Marco, yes sir. Kunin mo ang listahan ng lahat ng nawawala sa buong Rizal at kalapit na probinsya mula 1993 hanggang 1995. Unahin mo ang mga babay at itugma mo sa initials na ESJ. Mabilis na kinuha ni Marco ang kanyang kwaderno at nagsulat. Mabilis ang galaw ng kanyang mamata. Opo, sir. Hahanapin ko agad. Kinabukasan ng umaga. Amoy luma at mamasa-masang papel ang sumalubong sa opisina ng Homicide Division. Si PO2 Marco David, may bit-bit na isang luma at maalikabok na folder ay tumayo sa harap ng mesa ni Hepe Vargas. Sir, nahanap ko na. Isang missing person report. The 15th of August 1994. Agad na hinablot ni Vargas ang folder at binuklat ito. Ang nag-report, Dr. Ricardo Jimenez, isang propesor sa Economics Department ng UP Diliman, noon ay 52 taong gulang. Ang nawawala, ang kanyang asawang si Elena Santos Jimenez, noon ay 48 taong gulang. Sa remarks ng investigador, pinagihinala ang simpleng paglalayas, kaso isinara. Napako ang tingin ni Vargas sa personal na impormasyon ng wawala. Pangalan, Elena Santos Jimenez, initials, ESJ. Inilagay niya ang litratong relong nasa evidence bag sa tabing dokumento. Tumukma ang initials, pero hindi 1984 ang taon ng kapanganakan niya. Ano kaya to? Binuklat ni Vargas ang isa pang pahina at tinawag si Marco. Marco, alamin mo ang pamilya ni Elena Santos. Maliban sa asawa, yung sa site niya. Nacheck ko na po, sir. May nakababatang kapatid siya, si Teresa Santos, nakatira sa Parañaque. Ikonekta mo ang tawag. Kinuha ni Vargas ang teleponong inyabot ni Marco at huminga ng malalim. Tring, tring, tring. Pagkatapos ngang 3 ring, isang tuyo at walang emosyong boses ngang babay ang sumagot. Hello? Signgang. Teresa Santos po ba ito? Mula po ito. Sa Antipolo Police Homicide Division, ako po si Hepe Benji Vargas. Tumatawag po ako tungkol sa kapatid ninyong si Elena Santos Jimenez. Isang mabigat na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Isang kakaibang katahimikan na walang bahid ng gulat o pagkabahala. Maya-maya, isang mahinang boses ang narinig niya mula sa telepono. Sa wakas, natagpuan niyo na rin siya. Kumunot ang nuni Vargas. Para sa isang kapatid na nakarinig ng balita tungkol sa kapatid niyang 11 taon nang nawawala, masyado siyang kalmado. Gingang, Santos, kailangan po namin kayo rito para sa kumpirmasyon. Pupunta ako mismo sa istasyon. Takalanggang, Santutut, pinutol ng babae ang tawag matapos sabihin ang kanyang sadya. Ibinaba ni Vargas ang telepono at umiling. Ano to? Bakit ganito ang reaksyon? Nagtanong ang nag-alalang si Marco. Bakit po sir? Masyado po ba siyang nagulat? Hindi. Parang alam na niyang darating ang tawag na to. Parang naghihintay lang siya. Tumayo si Vargas at lumapit sa bintana. Ang manakalat na pirasong puzzle sa kanyang isip ay unti-unti nang nabubuo. Bumalik siya sa kanyang mesa at kinuha ang police report noong 1994. Ang investigador, SPO3 Alberto Reyes. Si Bert,
Senior Cotto. Kinuha ni Vargas ang kanyang cellphone at tinawagan si Reyes, na ngayon ay retirado na. Bago pa man matapos ang ilang ring, isang malaking boses ang sumagot. Hello? Senyor Bert, si Benji Vargas to. Oh, Benji. Napatawa ka? Busy ka, di ba? Senyor, natatandaan niyo po ba yung kasong pagkawala ni Elena Santos noong 1994? Asawang propesor sa UP. Narinig ni Vargas ang pag-ubo sa kabilang linya. Oo, natatandaan ko. Bakit? Nahanap na ba ang bangkay? Opo, sa isang abandonadong galote sa Antipolo. Senyor, nung panahon na yun, may kahinahinala po ba kayo sa asawa niya? Baka may nakaligtaan lang kami sa investigasyon. Nag-atubili si Reyes bago sumagot na tila nailang. Naku, mahirap yun? May posisyon sa lipunan yung tao kaya hindi namin basta-basta magalaw. Matibay din ang alibi niya. Wala po bang kahit anong kahinahinala? Yung kapatid nga asawa, yung hipag, pilit na isinisigaw na yung bayaw niya ang may kasalanan. Kaso walang ebidensya. Hinala lang, walang pruweba. Kaya isinara na lang namin bilang paglalayas. Pagkababa ang telepono, tumalim ang tingin ni Vargas. Agad siyang sumenyas kay Marco. Marco, yes sir. Kunin mo ang titulong lupa ng abandonadong lote kung saan natakpuan ang bangkay. At alamin mo kung sino-sino ang may-ari ng mga katabing lupa noong 1994. Ang tunog na pagtype ni Marco. Sa keyboard ay yumalinggaw sa buong pisina. Isang oras ang lumipas. Tumagbo, si Marco papalapit dala ang isang papel. Sir, tingnan niyo po ito. Ano? Diyan? Yung lote kung saan natakpuan ang bangkay, 18 taon na pong bakante dahil sa away sa mana, walang may-ari. Itinuro ni Marco ang isang bahaging dokumento. Nanginginig sa excitement ang kanyang boses. Pero yung katabing lote po, isang maliit na bukirin at kakahuyan noong 1994, nakapangalan po sa asawang si Ricardo Jimenez. Biglang napatayo si Vargas. Ano? At 2 buwan matapos ay report ang pakawala. Noong Oktubre, ibinenta niya ito ng biglaan. Mas mababa pa sa market value. Kinagat ni Vargas ang kanyang labi. Umusli ang mga ugat sa kanyang kamao. Di nga naman, nasa ilalim lang palangay ilong niya. Kung tama ang hinala ko, inilibing niya ang asawa niya sa bakuran ng katabing bakanteng bahay at pagkatapos ay parang walang nangyaring ibinenta ang sarili niyang lupa. Dagdag pa ni Vargas habang matalim na nakatingin sa labas, nangangamoy. Sobrang bahong ang moy, nakakakilabot. Masyadong maraming nakataon para sabihin coincidence lang, di ba? 11 taon. Salop nga. 11 taon, nabubulok ang babaeng yun doon. Kinahaponan, pumasok si Teresa Santos sa pintongang homicide division. Nakasuot ng isang formal na itim na bestida, sa edad na 50, hindi makikita sa kanyang tuwid na tindig ang kanyang edad. Ngunit sa kanyang mata, may bakas ng hindi maalis na pagod at galit. Dito po kayo maupo, ma'am. Matapos ang proseso para sa DNA comparison, kinuha ni Teresa mula sa kanyang bag ang isang makapal na brown envelope. Ang tunog ng paglapag nito sa mesa ay mabigat. Ito po ang lahat ng naipon ko sa loob ng 11 taon. Tiningnan ni Vargas ang sobra at ang mukha ni Teresa. Ang sobra ay makintab na sa kakagamit. Ano po ito? Masulat na iniwan ng ate ko bago siya nawala. Malitrato. At isang notebook kung saan isinulat ko ang lahat ng sinabing ang lalaking yun, bawat salita. Sinilip ni Vargas ang laman ng sobre. Puno itong nga kupas na litrato at nga kwadernong may malilit na sulat kamay. Bakit po ngayon nyo lang ito inilabas sa pulisya? Tinitigan ni Teresa si Vargas ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay may halong sa mangang loop
kawalan ng tiwala, at huling hibla ng pag-asa. Dahil nun, walang naniwala sa akin. Mas pinaniwalaan nila ang magaling na propesor na yun. Sino ba namang maniniwala sa isang baliw na babaeng tulad ko? Huminga ng malalim si Teresa at nagpatuloy. Ngayong natakpuan na ang bangkay, maniniwala na po ba kayo sa akin, Hepe? Kinuha ni Vargas ang sobre at inilapit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang bigat nito. Hindi niya iniwas ang kanyang tingin at sumagot. Pakikinggan ko po ang lahat. Walang labis, walang kulang. Avril Londert, Ikibimbesh. Opisina ng Antipolo Police Homicide Division. Ibinuhos ni Hepe Vargas ang laman ng lumang sobrang iniwan ni Teresa sa kanyang mesa. Nakalat ang naliham at kupas na litratong kinain nangang 11 taon. Dinampot ni Vargas ang isang sulat na unang pumukaw sa kanyang pansin at ginamitan ng magnifying glass. Teresa, nalaman kong may ibang babae, ang asawa ko. Makikipaghiwalay na ako? Kung may mangyari sa akin, ibigay mo ang sulat na ito sa pulis. Nanlaki ang mamata ni Marco na sumisilip mula sa gilid. Diyos ko, sulat kamay po ba yan ng ate niya? Parang alam na niyang mamamatay siya. Oo nga. July 28, 1994. 15 araw bago siya mawala. Nang walang kamalay-malay na binaligtad ni Vargas ang sobre, napansin niya ang isang numero ng telepono na isinulat gamit ang lapis sa isang sulok. Nagsisimula ito sa 920. Marco, tingnan mo to. Hindi ba't landline yan sa area ng Quezon City malapit sa Opo, sir? Sa area po yan ng Diliman. Ay tres mo yan. Alamin mo kung sino ang gumagamit ng numerong yan noong 1994. Habang patakbong lumabas si Marco, pinulot ni Vargas ang mga litrato. Karamihan ay solo pictures ni Elena, ngunit isang litrato ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa isang lumang karinderya, makatabing kumakain ang asawang si Ricardo Jimenez at isang batang babay. Tiningnan ni Vargas ang likod ng litrato. July 20. Quiapo. Sino na naman tong babaeng to? Kinaumagahan, bumalik si Teresa para sa karagdagang investigasyon. Mas mukha siyang pagod kaysa kahapon at walang lakas na umupo sa silya. Inilagay ni Vargas ang litrato sa kanyang bulsa at nagtanong. Ngang, Santos, kailan po huling tumawag ang ate ninyo? August 2, 1994 po. Nagmamadali siyang tumawag. Sinabing ibinigay na niya ang divorce papers sa bayaw ko. Ano pong reaksyon ng asawa niya? Nagalit daw po ng husto. Ayaw daw. Pumayag. Tapos sabing ate ko, kung may mangyari sa kanya, tingnan ko raw ang drawer ng mesa sa kwarto nila. Humikpit ang pagkagat ni Teresa sa kanyang labi. Nandun daw po ang ebidensya. Natingnan niyo po ba ang drawer na yon? Hindi po ako pinapasok ng bayaw ko. Huwa ko raw pakialaman ang gamit nila. Nakreport ako sa pulis pero binalewala lang. Sabi away mag-asawa lang daw. Inilapak ni Vargas ang kanyang ballpen at tinitigang mabuti si Teresa. Mula sa evidence bag, kinuha niya ang litratong relo at inilagay sa harap ni Teresa. Ngang, Santos, pamilyar po ba kayo sa relong ito? Natakpuan po kasama ngang kalansay. Tiningnan ni Teresa ang litrato at namula ang kanyang nga mata. Relo po yan ni ate. Regalo nga bayaw ko nung SEM wedding anniversary nila. Nakaukit po sa likod ang ASJ 1984. Ano po ang ibig sabihin ng 1984? Ikinasal po sila noong 1974. Kaya 1984 po ang 7th anniversary nila. Ipinaukit pa raw mismo ngang bayaw ko kaya tuwang-tuwa si ate. Nanginginig ang boses ni Teresa. Suot niya palayan nung inilibing siya. Ang regalong galing sa hayop na yun
Pero ano po ang pinakamatibay na dahilan ninyo para paginalaan si Ricardo Jimenez sa loob ng 11 taon? 10 araw po bago niya i-report na nawawala si ate. Nagsinungaling po siya sa pulis, sinabing nag-uwi sila at umuwi sa probinsya ang ate ko. Hindi po ba totoo yun? Noon pa pong patay ang mga magulang namin. Wala na siyang probinsyang uwian. Saan siya pupunta? May sense po ba yun? Hinampas ni Teresa ang kanyang dibdib sa sobrang samang loob. Profesor po siya sa UP at ako, simpleng may-ari lang ng karinderya. Hindi po nakinig sa akin ang pulis. Huminga ng malalim si Vargas at tumango, iba na po ngayon. Ako po ang tatapos nito. Kinabukasan, nagtungo si Vargas at Marco sa isang lumang subdivision sa Project 4, Quezon City. Dito nakatira si Ricardo Jimenez noong 1994 sa harap ng guardhouse. Isang matandang security guard ang natutulog sa kanyang upuan. Lumapit si Vargas at tinapik ang kanyang balikat. Manong, pwede po magtanong? Si Mang Cardo, 78 taong gulang, ay halos parte ng subdivision. Nang banggitin ni Vargas ang pangalan ni Professor Jimenez, biglang nanlaki ang mamata ni Mang Cardo. Si Professor Jimenez? Kilala ko. Yung bahay na pinagsismisang tinakasan ng asawa, di ba? May natatandaan po ba kayo nun? Bandang Agosto? Parang Agosto ngayon, unang linggo? Gabi? Parang may giyera sa bahay nila. May mga nababasak na gamit at sigaw ng babay. Kinuha ni Vargas ang kanyang kwaderno at mabilis na naksulat. Pagkatapos po nun, nakita niyo pa ba ang asawa niya? Hindi na. Pagkatapos ang gulo ng gabing yun, ni anino niya hindi ko na nakita. Sinabi ko rin yan sa pulis noon. Pero sabi nila, sawi ng mag-asawa, huwag makialam, tapos umalis na lang. Nakatinginan sina Vargas at Marco. Pagbalik sa sasakyan, binuklat ni Marco ang isang folder. Sir, na-check ko na ang employment record ni Professor Jimenez noong 1994. Anong nakuha mo? Mula August 5 hanggang 12, nag-file siyang isang linggong leave for personal reasons. Napahalahak si Vargas. Sa police report, sinabi niyang pumasok siya gaya ng dati kahit nawawala ang asawa niya, butas na ang alibi niya. Isang linggo, sapat na panahon para maglinis ng ebidensya. Biglang tumunog ang cellphone ni Vargas. Soko. Hello, Vargas po. May resulta na ba? Nanigas ang ekspresyon ni Vargas habang nakikinig sa kabilang linya. Kinumpirma ng Denia. Kalansay ay tumutugima kay Elena Santos Jimenez. Pagikababa na tawag, iniabote ni Marco Ang isang papel. Sir, natrase na po ang numero sa sobringang sulat. Saan? Noong 1994. Yan po ang landline ng Graduate Studies Office ng UP Economics Department. Muling kinuha ni Vargas ang litrato. Ang batang babaeng nakangiti sa tabi ni Ricardo at ang numero ng telepono ng opisina. Para siyang nakakarinig ng bapiraso ng puzzle na nakakatukma. Marco, kunin mo ang listahan at litrato ng lahat ng graduate assistants noong 1994. Opo, sir. Tinapik ni Vargas ang muhang babae sa litrato at bumulong, kaya pala. Nandun ka pala nung mainit na tag-araw na yun, 11 taon na ang nakalipas. Abril 16, 2005. Administration Office ng UP College of Economics. Ipinakita ni Hepe Vargas ang kanyang police badge. Pasensya na po sa abala. Pwede po bang makita ang listahan ng mga graduate assistants noong 1994? Isang staff na may suot na salamin ang sumagot ng may pag-alinlangan. 11 years ago na po? Baka nasa bodega na yan. Hindi ko po sigurado kung mahahanap pa. Sandali lang po. Pagkalipas ang 10 minuto, bumalik ang staff dala ang isang luma at amoy-amak na folder.
Heto na po. 1994 personnel records. Kinuha ni Vargas ang folder at mabilis na binuklat ang mga pahina. Sa gitna ng maraming pangalan, napako ang kanyang tingin sa isa, Cristina Reyes, ipinanganak noong 1960, 34 taong gulang nun. Siniko ni Vargas si Marco. Marco, siya yun? Halungkatin mo ang buong buhayng babaeng to. Mabilis na isinulat ni Marco ang pangalan. Opo, sir. Susuriin ko agad. 2 oras ang lumipas sa opisina ng Homicide Division. Tumakbo si Marco dala ang bagong printout. Sir, napaka-interesante po nito. Ano yun? Si Cristina Reyes. Pumasok sa graduate school noong 1986 at nagsimulang maging research assistant. Pero kahit natapos na niya ang kanyang PhD coursework, hindi siya nakakuha ng teaching position. Nanatili siyang research assistant ni Professor Jimenez hanggang 1996. Kumunot ang noo ni Vargas habang binabasa ang dokumento. 10 taon? Normal ba para sa isang asistan na manatili sa ilalim ng isang propesor ng ganun katagal? Hindi po karaniwan, sir. Kadalasan, alis na sila pagkatapos ng PhD o hahanap ng ibang trabaho. Kinuha ni Vargas ang litrato sa karinderya. Sa Quiapo at inilagay sa tabi ng ID picture ni Cristina mula sa university records. Kahit may 10 taong akwat, ang kanyang hugis ng panga at matalim na mga mata ay walang dudang isang tao. Siya nga. Ang babaeng sinundan at kinuhanan ng litrato ni Elena. Nakakakilabot. Assistant palang asawa niya. Kinuha ni Vargas ang telepono at tinawagan si Teresa Santos. Bago pa man matapos ang ilang ring, sumagot si Teresa. Hello? Gang. Santos, si Hepe Vargas po. Narinig niyo na po ba ang pangalang Cristina Reyes? Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tila nag-iisip siya. Hindi po. Ngayon ko lang narinig ang pangalang yan. Wala po bang sinabing mas detalyado ang ate ninyo tungkol sa babae ng asawa niya? Nag-atubili si Teresa bago sumagot sa nanginginig na boses. Hindi niya po sinabi ang pangalan, pero sabi niya bago siya mamatay, tinandaan daw niya ang boses ng babae. Malinaw na malinaw daw. Ang boses? Opo. At isinulat daw niya lahat sa diary niya. Nasa drawer daw pong mesa niya. Pero parang multo kung bantayan ng bayaw ko yung drawer na yon, hindi niya ako pinalapit. Ibinaba ni Vargas ang telepono at tiningnan ang orasan. 3:00 ng hapon. Marco, ipatawag mo si Profesor Ricardo Jimenez. Gayon na. 5:00 ng hapon. Sa interrogation room. Mag-isang pumasok si Ricardo Jimenez, suot ang isang mamahaling suit sa edad na 63. Hindi halata sa kanyang tindig. Ngunit ang mga mata sa ilalim ng kanyang maputing buhok ay puno ng kaba. Nang makita siyang walang kasamang abogado, napangisi si Vargas. Kampante ka, ha? Umupo si Vargas sa tapat niya. Professor Jimenez, inimbitahan po namin kayo bilang isang resource person. Narinig nyo na po sigurong natakpuan ang kalansay nga asawa ninyong Signa. Elena sa Antipolo? Isang eksaheradong pakagulat ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. Nanlaki ang kanyang mamata at inilagay ang kamay sa dibdib ang asawa ko. Nandun talaga siya? Hindi ako makapaniwala. Siguradong may demonyong pumatay sa kanya. Pinano lang ni Vargas ang paata ni Ricardo at malamig na nagtanong. Noong 11 taon na ang nakalipas, ano po ang inakala ninyong nangyari sa asawa ninyo? Yumuko si Ricardo at nakunwaring malungkot. Akala ko po, naglayas lang siya. May matindi po kasi siyang depresyon. Hindi niyo lang alam kung gaano ko siya pinahanap. Naglabas si Vargas ng isang dokumento at inilapak sa mesa. Pinahanap niyo siya ng husto? Pero ayon sa records, mula August 5 hanggang 12, 1994, nakalive po kayo for personal reasons.
Bahagyang nanginig ang talukap mga mata ni Ricardo. Ganun po ba? Masyado na pong matagal kaya. Sa police statement ninyo noon, sinabi ninyong pumasok kayo gaya ng dati para magturo kahit naglayas ang asawa ninyo. Hindi po tugma sa records. Pinunasan ni Ricardo ang pawis sa kanyang no. 11 taon na po kasi. Baka nakahalo-halo na ang alaala ko. Wala po ako sa sarili nun dahil sa pagkawalan niya. Maari pong makamali. Tumango si Vargas na parang sumasang-ayon. Saka biglang nagtanong. Kilala niyo po ba si Cristina Reyes? Biglang nanigas ang ekspresyon ni Ricardo. Masyadong biglaan ang pagbabago kaya't halatang hindi natural. Cristina Reyes. Ah, isa sa graduate assistants sa departamento. Kilala ko lang po siya dahil sa trabaho. Walang personal na ugnayan. Kinuha ni Vargas ang lumang sobre mula sa evidence bag. Ito po ang sobrang sulat na iniwan ni Gang Elena. Sa likod, nakasulat ang numero ng telepono ng opisina ng graduate assistants na nagsisimula sa 920. Kung trabaho lang ang ugnayan ninyo, bakit po isinulat ng asawa ninyo ang numerong ito? Tiningnan ni Ricardo ang sobra at mabilis na umiwas ng tingin. Ewan ko po, hindi ko alam kung bakit niya isinulat yan. Napunta ang tingin ni Vargas sa kamay ni Ricardo na nakapatong sa kanyang hita. Ang makakadikit niyang nga daliri ay hindi mapigilang manginig. Tumayo si Vargas. Sige po, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Makakaalis na po kayo. Nagmamadaling tumayo si Ricardo. Makikipagtulungan po ako sa investigasyon. Gusto ko rin pong mabigyan ng hustisya ang asawa ko. Pakalabas ni Ricardo, pumasok si Marco. Sir, ano po sa tingin ninyo? Huling-huli na, ngumisi si Vargas habang nagsisindi ng sigarilyo. Umarte. Siya. Pero napakahina niyang umarte. Parang baguhan sa entablado. Abril 17. Nagtungo sina Vargas at Marco sa isang subdivision sa Alabang. Dito na ngayon nakatira si Cristina Reyes. Nagsimula silang magmanman sa isang sari-sari store sa tapat ng subdivision. Nagtanong si Vargas sa may-ari. Boss, kilala niyo po ba yung babaeng nakatira diyan sa Block 3, si Cristina Reyes? Tumango ang may-ari habang kumakain ng chichirya. Oo naman. Mahigit 10 taon na yang mag-isang nakatira diyan. Tahimik lang. Hindi pala kibo. Pero minsan, may bumibisitang matandang lalaki. Nanlisik ang mga mata ni Vargas. Anong itsura pong lalaki? Matangkad. Medyo maputi na ang buhok. Maganda ang kotse. Isang malaking itim na sasakyan na kumikinang. Ipinak ni Vargas ang sasakyan sa isang eskinita kung saan tanaw ang buong subdivision at nagsimula ang mahabang paghihintay. Sa ikalawang araw, Abril 18, alas 7 gabi, isang itim na grandeur ang pumasok sa gate. Tiningnan ni Vargas ang plate number gamit ang kanyang binokula. Bingo. Kotse ni Ricardo Jimenez. Hinikpitan ni Vargas ang hawak sa manibela. 11 taon na silang nakikita. Mga walang hiya. Kinuha ni Vargas ang telepono at tinawagan si Teresa Santos. Santos, alam niyo po ba kung ano mismo ang laman ng drawer ng 8 ninyo? Narinig niya ang boses ni Teresa na puno ngang sama ng loop. Hindi po. Hindi ako pinalapit ng bayo ko doon. Sigurado po akong nandun pa rin yun sa bahay nila hanggang ngayon. Ibinaba ni Vargas ang tawag at tumingin sa labas. Nagsindi ang ilaw sa apartment ni Cristina at may 2 aninong gumagalaw. Lumamig ang tingin ni Vargas. Nasa kwartong yun ang sagot. Kailangan nating mabuksan ang drawer na yun, anuman ang mangyari. Abril 20, 2005. Opisina NG,
Antipolo Police Homicide Division. Dahan-dahang pinindot ni Hipe Vargas ang mga numero sa telepono. Ang tinatawagan niya ay ang anak ni Ricardo, si Paulo Jimenez. Pagkatapos, ang apat na ring. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Hello? Si Paulo Jimenez po ba ito? Mula po ito sa Antipolo Police. Ako po si Hepe Benji Vargas. Tumatawag po ako tungkol sa nanay ninyong sigang Elena Santos. Isang maikling ngunit mabigat na katahimikan ang sumunod. Narinig ko na pong natakpuan ang ngalabi ni Mama. Kailangan po sana namin ngang tulong ninyo para sa magamit niya. Kailangan po naming tingnan ang mesa na ginagamit niya noon. Nag-atubili si Paulo. Kailangan ko po munang itanong kay Papa. Hindi po ako makakapagdesisyon ng mag-isa. Inilapak ni Vargas ang balpen. Jimenez, ayon sa batas, bilang direktang kamag-anak ng biktima, sapat na po ang pahintulot ninyo para sa investigasyon. Hindi na po kailangan ang permiso ng ama ninyo. Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Vargas ang malalim na pahinga ni Paulo. Kung may kinalaman nga si Papa sa pagkamatay ni Mama, kailangan ko rin pong malaman, tumango si Vargas. Matalinong desisyon yan, makita po tayo bukas ng umaga. Abril 21. Alas 10 umaga. Project 4, Quezon City. Pinasok ni na Vargas at Marco ang apartment sa tulong ni Paulo. Si Paulo, 33 taong gulang, ay halatang pumayat at may tumutubong balbas. Ang maitim na bilo sa ilalim ngang kanyang mamata ay nagpapakita ngang kanyang pinagdadaanan. Binuksan ni Paulo ang pinto ngang study room. Nasa Palawan po ngayon si Papa. Naka-sabbatical leave po siya mula sa universidad. Sa sulok ng study, may isang lumang masanggawa sa kahoy. Halatang matagal nang hindi nagagalaw dahil sa kapal ng alikabok. Tumayo si Paulo sa harap ngang mesa at malungkot na bumulong. 11 taon pong walang nabukas niyan. Mahigpit na ipinabilin ni Papa na huwag gagalawin. Bilang respeto raw sa magamit ni Mama. Nausut si Vargas na putsing kuwangtes. Pulko. Napang. Buksen. Tumango si Paulo. Hinila ni Vargas ang hawakan ng drawer. Nakalok. Marco. Kumuha si Marco gamit mula sa kanyang bag at binuksan ang kandado. Kriiik. Umingit ang lumang bisagra habang bumubukas ang drawer. Sa loob, may isang lumang diary at ilang kupas na litrato. Kinuha ni Vargas ang diary. Sa pabalat, nakasulat ang 1994. Dahan-dahan niyang binuklat. Punong sulat ang mapahinangang Hunyo at Hulyo. June 15. Kakaiba ang matawag sa telepono ng asawa ko. Gabi-gabi, nilolok niya ang pintong study at may kausap na pabulong. Binuklat ni Vargas ang susunod na pahina. June 28. Habang naliligo siya, tumawag ulit ako sa opisina ng graduate assistants. Isang babae ang sumagot. Napakabatang boses, nagsimulang manginig ang balikat ni Paulo. Tuloy-tuloy na binasa ni Vargas. July 10. Tinandaan kong mabuti ang boses ng babaeng yun. Magagamit ko ito balang araw. Tumalim ang tingin ni Vargas. At sa wakas, ang huling entry bago siya mawala. July 25. Tinawagan ko mismo ang babaeng yun. Nagpakilala ako. Sinabi kong alam ko ang lahat ng ginagawa nila nga asawa ko. Napabuntong hininga? Si Marco na sumisilip sa diary. July 25. 10 araw na lang po bago siya mamatay. Isinara ni Vargas ang diary at bumulong. Ito ang naging mitsa. Ipinaalam niya sa babae na alam ng asawa niya ang lahat. Napahawak si Paulo sa gilid ng mesa. Walang bahid ng dugo ang kanyang mukha. Alas 3 ng Japon. Sa interrogation room ng Antipolo Police.
Pumasok si Cristina Reyes na may suot na mamahaling sunglasses. 45 taong gulang, nakasuot ng itim na bestidang hapit sa katawan, at ang mapula niyang labi ay mahigpit na nakatikom. Umupo si Vargas, JNG, Reyes. Inimbitahan po namin kayo bilang resource person. Ano po ang relasyon ninyo ni Professor Jimenez? Hindi tinanggal ni Cristina ang kanyang salamin. Matagal na po kaming makakilala sa graduate school. Hanggang doon lang. Nakikita pa rin po kayo ngayon. Di ba? Bahagyang nangini ang labi ni Cristina. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Matagal na po kaming walang komunikasyon. Kumuha si Vargas ng isang litrato at inilapak sa mesa. Abril 18, alas 7 ng gabi. CCTV footage ngang sasakyan ni Professor Jimenez na pumapasok sa parking lot ng apartment ninyo. Ako po mismo ang nakakita. Napakislot ang kamay ni Cristina. Nakataon lang po yan. Nung July 25, 1294, nakatanggap po ba kayong tawag mula kay Ngeng Elena Santos? Tumingin si Cristina sa malayo. Paano ko po maalala ang isang bagay na 11 taon na ang nakalipas? Hindi ko po matandaan. Inilabas ni Vargas ang kopya ng diary. Ito po ang diary na isinulat mismo ni Ngeng Elena, July 25. Tinawagan ko mismo ang babaeng yun. Nagpakilala ako. Biglang nangitim ang mukha ni Cristina. Ang kanyang mahabang daliri ay nagsimulang magtambol sa mesa, sumandal si Vargas. 10 araw matapos kayong tawagan ni Ngeng Elena, naglaho siya at natakpuan siyang bangkay sa ilalim ng lupa. Nakataon lang po ba ito? Biglang tumadyo si Cristina. Hindi na po ako magsasabi ni kahit ano. Tatawag po ako ni abogado. Tumango si Vargas. Sige po. Makikita rin naman po tayo ulit. Pagkalabas ni Cristina, lumapit si Marco. Sir, nakita niyo po. Nanginginig ang kamay niya. Oh, may alam siya. Isang napakahalagang bagay. Abril 27, umaga. Isang hindi inaasahang tao ang dumating sa istasyon. Si Ricardo Jimenez, na dapat ay nasa Palawan, ay kusang dumating. Sinalubong siya ni Vargas sa interrogation room. Magulo ang buho ni Ricardo at bakas ang pakabalisa. Pagkaupo niya, agad siyang naksalita. Hepe, inaamin ko po ang relasyon namin ni Cristina, kumunot ang nuni Vargas. Bakit po biglaan? Kahapon lang, sinabi ninyong hindi kayo makakilala. Wala na pong saysay kung itatago ko pa. Totoo pong may relasyon kami. Pero wala po itong kinalaman sa pagkawalang asawa ko. Sumpaman, hindi ko pinatay ang asawa ko. Gusto ko rin siyang mahanap. Tinitigan siya ni Vargas. Nalaman niyang ipinatawag si Cristina, kaya inamin na niya ang pangangaliwa para makaiwas sa kasong pagpatay. Isang mababaw na taktika. Sige po, makakaalis na kayo. Pagkaalis ni Ricardo, pumasok si Marco dala ang mga dokumento. Sir, tapos na po ang analisis sa bentahan ng lupa ni Professor Jimenez sa Antipolo noong Oktubre 1994. Anong nakuha mo? Ang bumili po ay kaklase niya sa kolehiyo. Ibinenta niya sa presyong 40% na mas mababa sa market value. Halos ipinamigay niya. Ngumiti ng malamig si Vargas. Hindi naman kailangan ng pra. Pero ibinenta ng palugi. Para ba manahimik ang bibili o para mabilis na mawala sa kanya ang lupa? At may mas nakakagulat pa po. Ang lokasyon ng lupa, itinuro ni Marco ang isang punto sa mapa. 50 metro lang po ang layo mula sa lugar kung saan natakpuan ang bangkay. Isinara ni Vargas ang folder at tumayo. Ang kanyang mata ay nag-apoy sa katiyakan. Alam niya ang lugar na yun. Mula pa sa simula, alam niyang yun ang pinakaligtas na libingan. Abril 24, 2005.
Muling ipinatawag ni Hepe Vargas ang anak na si Paulo Jimenez. Habang nakaupo si Paulo, nanginginig ang dulo ng kanyang nga daliri. Hindi ito pinalampas ni Vargas. G. Jimenez. Kailangan ko pong magtanong ng mas detalyado tungkol sa manangyari noong 1994. Tumango si Paulo? Sige po. Noong Agosto 1994. Nung mawala ang nanay ninyo, nasaan po kayo? Nasa military service po ako. Sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Isang buwan na po ang lumipas bago ko nalaman na nawawala si Mama. Ano po ang sinabi sa inyo ng ama ninyo? Sinabi po niyang naglayas si Mama dahil sa matinding depresyon. Pinapahanap daw po niya pero hindi makontak. Naniwala po ba kayo doon? Kinagat ni Paulo ang kanyang labi. Naniwala po ako. O mas tamang sabihing, pinili kong maniwala. Sa loob ng 10 taon, inisip kong iniwan kami ni Mama. Kaya nagtanim ako ng samaang loob sa kanya. Binuklat ni Vargas ang folder at nagtanong na parang wala lang. Kilala niyo po ba si Cristina Reyes? Biglang nanigas ang ekspresyon ni Paulo. Ang kanyang nga mata ay hindi mapakali. Ilang beses ko na po siyang nakita sa bahay. Paano po siya ipinakilala sa inyo? Sabi po ay malayong kamag-anak. Minsan. Kababayan daw po ni Papa. Pinunasan ni Paulo ang kanyang muha. Pero para sa isang kamag-anak, masyado po siyang madalas dumalaw. Minsan, hanggang gabi pa sila umiinom. Sumanya si Vargas kay Marco. Inilabas ni Marco ang isang kalendaryo ng 1994. G. Jimenez, sinuri po namin ang military records ninyo noong 1994. Mula August 1 hanggang 4, nakalif po kayo at nasa bahay, namutla si Paulo. At noong August 5, 4:30 ngang umaga, umalis kayong bahay para sumakay ngang unang biyahe ngang bus pabalik sa kampo. Sumandal si Vargas. G. Jimenez, nung gabi ngang August 4, anong nakita ninyo sa bahay? Yumuko si Paulo. Nagsimulang manginig ang kanyang magabalikat. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Kailangan niyong magsalita. Para mabigyan ng hustisya ang nanay ninyo. Pakaraan ngang ilang sandali, dahan-dahang itinaas ni Paulo ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mamata. Nang gabing yun, nagawi po ng malala sina Mama at Papa. Paano po sila nagawi? Narinig niyo po ba? Hirap na nagsalita si Paulo. May ibinigay pong sobre si Mama kay Papa. Sabi niya, divorce papers at Haitian NG Ariarian. Anong sinabi NG ama ninyo? Nabasag ang boses ni Paulo. Sumigaw po siya, hindi ako makikipag-iwalay. Nababalif ka na ba? Paano na ang reputasyon ko? Hindi pwedeng makaroon ng etiketang divorced ang isang propesor. Ang nanay niyo po, napapikit si Paulo sa sakit. Hindi po. Sumigaw siya, alam kong may babay ka, ibubulgar ko ang lahat sa universidad. Nagatsinginan sina Vargas at Marco. Tama ang hinala nila. Iyon ang naging mitsa. Anong nangyari pagkatapos? Natakot po, ako kaya. Pumasok ako sa kwarto. Nang tumahimik, akala ko natulog na sila. Kinaumagahan, tahimik akong umalis na parang tumatakas. Pagkatapos po nun, nakontak niyo pa ba ang nanay ninyo? Tinakpan ni Paulo ang kanyang mukha. Nung August 5 ng umaga, pagdating ko sa kampo, tumawag ako sa bahay. Si Papa ang sumagot. Sabi niya, galit daw si Mama at umuwi sa probinsya. Humagulgol si Paulo. Iyon na po ang huling balita ko tungkol kay Mama. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot. Inabutan ni Vargas ng tubig si Paulo. Pagkatapos uminom, may kinuha si Paulo sa kanyang bulsa. Isang gusot na litrato. Ito po, noong umuwi ako galing sa serbisyo.
Nakita kong kinakandado ni Papa ang drawer. Bago niya gawin yun, palihim kong kinuha ito. Kinuha ni Vargas ang litrato. Base sa suot, kuha ito noong teg-araw ngang 1994. Magkatabi sina Ricardo at Cristina sa isang karinderya. Ang kanilang mabalikat ay makadikit na parang makasintahan. Sa likod, sulat kamay ni Elena, July 20. Quiapo. Bakit po hindi nyo agad ito ibinigay? Sa pulis, itinaas ni Paolo ang kanyang ulo. Ang maluhang namuo sa kanyang mga mata ay tumulo sa kanyang pisngi. Noong una po, dahil ama ko pa rin siya, sinubukan ko siyang protektahan. Pero nang matakpuan ang kalansay, hindi na po maalis sa isip ko na sa loob ng 11 taon, nandun lang si mama sa malamig na lupa. Hinikpitan ni Paolo ang kanyang kamao. Gusto ko rin pong malaman ang katotohanan. Kung dahil nga po kay Papa kaya siya namatay, hindi ko na po siya kayang kampihan. Inilagay ni Vargas ang litrato sa evidence bag. Makikipagtulungan po ba kayo sa amin? Maaring kailanganin ninyong labanan ang sarili ninyong ama. Tumango si Paolo, gagawin ko po, iyon na lang ang magagawa ko para kay mama. Tumayo si Vargas at tinapik ang balikat ni Paolo. 1 kilos na, may halong pakikiramay. Matapang na desisyon yan. Bago lumabas, huminto si Paolo. Hepe, pwede po bang magtanong? Sige. Kung hindi po ako umalis, nang gabing yun at nanatili sa tabi ni mama. Buhay pa po kaya siya ngayon? Tiningnan siya ni Vargas ng may awa. Walang makapagsasabi niyan, pero isa lang ang sigurado. Hindi ikaw ang may kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Yumuko si Paolo at lumabas. Nang maksara ang pinto, bumulong si Vargas. Ngayon, kailangan na nating pahiwalayin ang dalawa. Nasa atin na ang anak. Ang natitira na lang ay si Professor Jimenez at si Cristina Reyes. Kailangan na nating pabuksan ang bibig nila. Abril 26, 2005. Sa Hitna NG Tension, nagbigay N. utos si Hepe Vargas. Ipatawag sina Ricardo Jimenez at Cristina Reyes sabay. Huwag na huwag silang pagtatagpuin. Ihiwalay sila ng interrogation room. 2:00 ng hapon, halos sabay na dumating ang dalawa, ngunit hindi nila alam ang presensya ng isa't isa. Dinala si Ricardo sa room 1, si Cristina sa room 3. Pumasok muna si Vargas sa room 3. Muli, nakasuot ngang sunglasses si Cristina. Kalmado ang kanyang kamay, ngunit puti ang dulongang kanyang daliri. Inilapak ni Vargas ang litrato mula sa Quiapo. Ito po, kinunan mismo ni Gen. Elena, matagal na niyang alam ang relasyon ninyo. Tiningnan ni Cristina ang litrato at napapikit. Inis niyang tinanggal ang salamin. Inamin ko na po. May relasyon kami. Mahal namin ang isa't isa. Sumandal si Vargas. May kinalaman po ba kayo sa pagkawala niya? Umiling si Cristina. Wala po. Sabi ni Ricky, siya na ang bahalang umayos. Sabi niya, maghintay lang ako. Ano pong ibig sabihin ng ayusin niya? Umiwas ng tingin si Cristina. Akala ko po, makikipaghiwalay siya at papakasalan ako. Sabi niya, lilinisin niya ang gulo. Papakasalan? Pero bakit po hanggang ngayon, 11 taon na, hindi pa rin kayo kasal? Matagal na siyang biyudo sa papel. Nangingini? Ang labi ni Cristina, hindi siya makasagot. Ang kanyang katahimikan ang sagot. Tumayo si Vargas. Sandali lang po. Huwag kayong aalis. Lumipat siya sa room 1. Si Ricardo ay abalang pinaglalaruan ang manggas ng kanyang suite. Cristina Reyes, umamin na po. Sinabi niyang makasama kayo noong gabi ng August 4
1994, nanlaki ang mamata ni Ricardo. Nababali na siya, kasinungalingan yan, naktalo lang kami nga. Asawa ko ng gabing yun at natulog na ako. Kinuha ni Vargas ang kanyang kwaderno. Nang gabing yun, hindi ko pa po sinasabi kung anong petsa. Aling gabi po ang tinutukoy ninyo? Nataranta si Ricardo. Ah, yung gabi na nawala siya. August 4, di ba? Gumit si Vargas. Napakatalas ng memorya ninyo. Sige po. Sandali lang. Abril 27, umaga. Isang kumpirmasyon mula sa Soko. Ang resulta ng autopsy. Multiple depressed fractures on the posterior skull. Caused by a blunt instrument. Cause of death. Severe traumatic brain injury. Sabi ni Marco Sir, hindi po ito sugat dahil sa pakadulas. Ito po ay sinadyang pakpalo mula sa likod. Tama. Hindi ito aksidente. Sinadya siyang patayin. Kinuha ni Vargas ang kanyang jacket. Marco, balik tayo sa Antipolo. Imposibleng walang nakakita. 3:00 ng hapon. Sa Antipolo. Mga 500 metro mula sa lote, may isang lumang bahay kubo. Kumatok si Vargas. Isang matandang lalaki na may tungkot ang nakbukas. Si Mangkiko. 76 taong gulang. Sino kayo? Ipinakita ni Vargas ang kanyang badge. Manong, magandang hapon po. Tungkol po doon sa natakpuang kalansay sa ibaba. Noong Agosto 1994, may napansin po ba kayong kakaiba? Nag-isip ang matanda. 1994. Ah, naalala ko na. Unang linggo na. Agosto yun, sobrang init. Papunta ako sa bukit madaling araw, may nakita akong dalawang sasakyang pumasok doon sa bakanteng bahay. Nanlisik ang mamata ni Vargas. Dalawang sasakyan po? Oh, yung isa, malaking itim na kotse, plakang Maynila, makintab. Yung isa, maliit na puting kotse na kasunod. Mabilis na isinulat ito ni Marco. Anong oras po yun? Mga 6:00 na sigurong umaga. Papasikat pa lang ang araw. Hinawakan ni Vargas ang kamay ng matanda. Maraming salamat po. Tay! Napakalaking tulong po nito. Pagbalik sa sasakyan, sinuri ni Marco ang records. Sir, noong 1994, ang kotse ni Professor Jimenez ay isang itim na grandeur. Plaka nagsisimula sa ang kotse ni Cristina. Isang puting Kia Pride, maliit na kotse. Bumulong si Vargas, grandeur at pride. Sabay silang dumating. Hindi niya mag-isang dinala. Makasama nilang dinala at inilibing ang bangkay. Abril 28. Ginamit ni Vargas ang taktikang prisoner's dilemma. Hindi niya sila pinaharap. Sinabi niya kay Ricardo, si Cristina, nagsisimula ng magsalita. Sinasabi niyang ikaw ang utak. Kay Cristina naman, si Professor Jimenez, gusto kang isisi sa lahat. Sinasabi niyang inutusan mo lang siya. At sa loob ngang 2 araw, hindi sila kinontak ng pulis. Isang nakakabaliw na katahimikan. Sa rurok ng kanilang kaba, takot at pagdududa sa isa't isa. 7:00 ng gabi, tumunog ang telepono. Si Cristina, humihiling ang isang pag-usap. Pagpasok ni Vargas sa room 3, nakayuko si Cristina. Ang kanyang nga mata ay namumula sa puyat. Ano po ang kailangan ninyo? Dahan-dahang itinaas ni Cristina ang kanyang ulo. Tumulo ang maluhang kanina pa niya pinipigilan. Hepe, 11 taon po akong naghintay sa pangako niyang papakasalan niya ako. Nangginginig ang kanyang boses sa Manalub. Dahil daw sa reputasyon niya, hindi pa pwede. Maghintay kang 5 taon. Maghintay kang 10 taon. Ganun po ang nangyari sa loob ng 11 taon. Para akong tanga na nagtago at nabuhay sa takot.
Inabutan siya ni Vargas ng tissue. Pero sa huli, ako lang pala ang sasalong lahat. Siya ang makakaligtas. At ako ang gagawin niyang killer. Di ba? Pinunasan niya ang kanyang luha at tiningnan si Vargas ng may galit. Sasabihin ko na po ang lahat. Kung anong ginawa namin noong mainit na gabing yun, 11 taon na ang nakalipas. Lahat-lahat, Abril 29, 2005. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa interrogation room. In-on ni Hepe Vargas ang tape recorder. Sige, magsimula na po tayo. Mula sa simulang ngang tek-araw ngang 1994. Huminga ng malalim si Christina. July 25 po yun. May tumawag sa opisina. Isang boses ng babae. Kalmado pero malamig. Sabi niya, kilala kita. Alam ko kung anong ginagawa ninyong asawa ko. Signang, Elena po yun. Opo. Pakababang ang tawag, nanginginig ang kamay ko, tinawagan ko agad si Ricky. Anong sinabi niya? Nakpanik ba siya? Hindi po. Kalmado lang siya. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang umayos. Ayusin. Ano pong ibig sabihin nun? Ilang araw pagkatapos, hiningan ning Elena ang diborsyo si Ricky. Hinihingi niya ang kalahatingang ari-arian at nakbantang isisiwalat ang lahat sa universidad. Anong nangyari? Nakbago po ang ugali ni Ricky. Nakiba ang tingin niya. Noong July 30, palihim niya akong tinawag. Uminom siya ng uminom. Anong sinabi niya? Kapag nagsalita ang babaeng yan, tapos na ako. Sa universidad, kapag isang profesor ng UP ang nasangkot sa iskandalo, tanggal agad. Kapag kinuha pa niya ang yaman ko, wala nang matitira sa akin. Kaya ano po ang naging konklusyon niya? Napapikit si Christina. Kailangang mawala ang babaeng yan para mabuhay tayo. Iyon na lang ang paraan. Naging yelo ang hangin sa silid. Hindi niyo po ba siya pinigilan? Umiling si Christina. Akala ko po, dala lang ang galit. O baka pananakot lang para tumahimik siya. Pero hindi pala. Nanginginig ang kamay ni Christina. Gabi pong August 4, tinawagan ako ni Ricky. Anong sabi niya? Tatapusin ko na ngayong gabi. Kapag nakaalis na ang anak ko papuntang kampo, gagawin ko na. Maghintay ka sa labas ng bahay, sa loop ng kotse mo. Sinunot niyo po. Tumango si Christina. Alas 11 gabi. Ipinarko ang kotse sa isang madilim na eskinita at naghintay. Pagkatapos, mga 4:30 ng umaga, nakita kong lumabas ang anak niyang si Paulo. Pakalis niya, nagbip ang pager ko. Si Ricky, umakyat ka na. Iyon lang. Umakyat po kayo? Humagulgol si Christina. Pagbukas kong pinto, nakahandusay po si Ngeng, Elena sa sahig ng sala. Ano pong itsura niya? Buhay pa po ba? Nabasak ang boses ni Christina. Hindi po, hindi gumagalaw. May kumakalat na dugo mula sa ilalim ng ulo niya. Anong sinabi ni Ricky? Nag-away daw sila. Tinulak niya. At tumama ang ulo. Aksidente daw. Naniwala po ba kayo? Umiling si Christina. Hindi po. Sa ibabaw ng mesa, may isang mabigat na crystal ashtray. May bahid ng dugo sa gilid nito. Anong ginawa ninyo? Hindi po ba kayo tumawag ng pulis? Humagulgol si Christina. Hindi po. Tinulungan ko siyang ilipat ang bangkay. Binuhat niya at ako sumunod sa kotse ko hanggang Antipolo. Sa abandonadong lote? Opo. Sabi niya, may lupa siya malapit doon. Bakante raw at walang makakaalam. Tumayo si Vargas at tumingin sa labas. 11 taon? Sa loop ngang 11 taon? Nabuhay kayo sa kasinungalingang yan? Bumulong si Christina. Sabi niya, maghintay kang 5 taon. Kapag humupa na, magpapakasal tayo.
Naniwala po ako at naghintay na parang tanga. Binuksan ni Vargas ang pinto. Daling nyo, ito si Ricardo Jimenez. Ngayong na. Papasok ni Ricardo. Mukha na siyang matanda at gusot ang damit. Agad na isinalaysay ni Vargas ang testimonya ni Christina. Nababali na ang babaeng yan. Kasinungalingan. Nagtalo lang kami. Inilapa ni Vargas ang statement ni Mang Kiko. Kasinungalingan? Paano mo ipapaliwanag ito? Madaling araw nga, Agosto 1994, may nakitang dalawang sasakyan. Isang giching na grander, kotse mo, at isang puting pride, kotse ni Cristina. Natamimi si Ricardo. Inilapag ni Vargas ang autopsy report. At ito, hindi ito sugat sa pagikadulas. Ito ay sinadyang pakpalo sa likod. Paulit-ulit, yumuko si Richardo. Nagawi kami. Masyado niya. Akong ginipit. Nadula siya. Pagtingin ko, wala nang hininga. Nataranta ako. Kaya tinawagan ko si Christina. Sumpaman, wala akong intensyong pumatay. Aksidente lang. Malamig na sinabi ni Vargas. Aksidente? May aksidente bang pinapalo ng ashtray sa likod ng ulo? Hindi yan aksidente. Krimen yan. Hindi na sumagot si Richardo. Kinuha ni Vargas ang posas. Click, Richardo Jimenez. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay at pagtatago ng bangkay ng iyong asawang si Elena Santos Jimenez. Mayo 2, 2005. Sa isang press conference, inanunsyong taga-usig, ang akusadong si Ricardo Jimenez ay kinasuhan ng pagpatay at ang akusadong si Cristina Reyes ay kinasuhan bilang kasapwat sa krimen. Si Cristina Reyes ang nagsilbing lookout at tumulong sa paglipat ng bangkay. Hindi lang siya, simpleng kasapwat, kundi isang mahalagang bahagi sa pagbuong krimen. Ang balita ay gumimbal sa bansa. Mas nakakatakot, papala ang nga edukado. Setyembre 2005, sa unang araw ng paglilitis. Pumasok si Ricardo na nakasuot ng uniforme ng preso. Plinano po ba ninyo ang krimen? Tanong ng hukom. Hindi po. Kagalang-galang na hukom. Isang aksidente po na nag-ugat sa pagtatalo. Tumayo ang piskal. Aksidente? Pagkatapos hilingan ng diborsyo, agad kayong na-leave at nahanap ng paglilibingan. Tinawagan ninyo ang inyong kasapwat at sinabing, tatapusin ko na ngayong gabi. Kung hindi yan plano, ano po ang tawag diyan? Humagulgol si Teresa Santos sa unang hilarang upuan. Sa isang sulok, si Paolo ay tahimik na nakayuko. Nobyembre, araw nga tol. Binasang hukom ang desisyon. Ang akusadong si Ricardo Jimenez ay ginamit ang kanyang posisyon sa lipunan upang itago ang kanyang karumal-dumal na krimen sa loob ng 11 taon at hindi nagpakita ng pagsisisi. Dahil dito, si Ricardo Jimenez ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Bumagsak ang ulo ni Ricardo. Ang akusadong si Cristina Reyes ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Ang pangako ang 5 taong paghihintay ay nawi sa malamig na selda. Ilang araw pagkatapos, dinalaw ni Paulo ang kanyang ama sa bilibid. Sa likod ng makapal na salamin, nakaupo ang kanyang ama, lalo pang pumuti ang buhok. Papa, bakit po ninyo ginawa yon? Sa amin ni Mama. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ricardo. Tumayo si Paulo. Mag-ingat po kayo, ito na po ang huli. Umalis si Paulo nang hindi lumilingon. Disyembre 2005. Sa isang burol sa Batangas, ang probinsya ni Elena, makatabi sina Paulo at Teresa. Sa harap nila, isang bagong puntot. Pagkatapos na 11 taon, nakauwi na rin si Elena. Lumuhot si Teresa. Ate, nakauwi ka na. Pasensya na kung natagalan. Hindi ka na giniginaw diyan, di ba? Yumuko si Paulo. Tita, tara na po. Gusto na rin pong magpahinga ni Mama. Pagbaba nilang sementeryo,
Sinabi ni Teresa sa mga reporter, 11 taon pong mag-isa ang ate ko sa malamig na lupa. Ngayon, naihatid na namin siya sa wakas. Iyon pa lang, sapat na. Sa parehong buwan, isang simpleng retirement ceremony ang ginanap para kay Hepe Benji Vargas. Sa harap ng kanyang nga kasamahan, nagsalita siya, "Isa lang ang ihahabilin ko sa inyo. Pakinggan ninyo ang pamilyang biktima. Huwag ninyong balewalain dahil lang sa abala o walang ebidensya. Kung may nakinig lang sa kapatid na yun, 11 taon na ang nakalipas, hindi sana ganun katagal na nakalibing ang kawawang babaeng yun. Naintindihan nyo ba? Sa unang hilera, si PO2 Marco David ay namumula ang nga mata habang tumatango. Opo sir. Tatandaan po namin. Si Boleng, 2006, ibinenta ni Paolo ang bahay sa Quezon City. Ang tanging itinira niya ay ang lumang mesa ang kanyang ina. Dinala niya ito sa kanyang paglipat sa probinsya. Nang buksan niya ang drawer, wala nang laman. Ang malihim at sakit ay naglaho na kasamang panahon. Tag-araw, binisita niya ang lote sa Antipolo. Puno na ito ng matataas na damo. Naglabas siya ng isang puting sobre. Nakasulat, para kay mama. Inilapak niya ito sa lupa. Ma, sana po hindi na kayo nasasaktan diyan. Pag-alis niya, napadaan si Marco sa lugar at nakita ang sulat. Binasa niya ang nakasulat at ngumiti. Saka maingat na ibinalik sa dati nitong pwesto. Paalam po. Siguradong natanggap ng puso ang anak ninyo. Taglamig, sa sementeryo sa Batangas, may isang kumikinang na bagay sa ibabawang punto ni Elena. Isang lumang relo, kinakalawang ngunit malinis. Sa likod, malinaw pa rin ang ukit. ESJ 1984. Matapos ang 11 taong, mahabang taglamig, si Elena Santos Jimenez ay sa wakas natagpuan na ang walang hanggang kapayapaan sa yakap ng kanyang sinilangan. Salamat sa iyong pakikini hanggang sa dulo ng kuwento. Ang isang komento na nagsasabing salamat sa kuwento ay magiging malaking tulong. Naway makaroon din ng kapayapaan at liwanag ang iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Salamat!